Tutol naman ang ilang grupo sa pagbibigay ng technical assistance sa mga sundalong Amerikano sa ating militar sa Marawi City. Paliwanag naman ni AFP Chief General Eduardo Año, bahagi ng Mutual Defense Treaty ang pagtulong ng Amerika. Balitang hatid ng aking partner na si Rafi Tima. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng bomba ng mga eroplano ng Air Force sa Marawi. Muli ring nag-ikot ang P-3 Orion ng Amerika, ang kanilang spy plane na nakuha na ng GMA News na lumilipad sa Marawi City nitong Biyernes. Namataan na ng GMA News ang pagdating ng isang team ng mga Special Operations Forces ng Amerika sa kampo militar sa Marawi. Malayo sila sa bakbakan, armado ang ilan sa kanila at bitbit nila ang kanilang mga gamit. Ayon sa US Embassy, tugon daw nila ito sa hiling na tulong ng Pilipinas. Pero technical assistance daw ang kanilang ibinibigay sa AFP. Tumanggi ang Embahada ng Amerika na idetalye pa ito. We continue our cooperation and support with Armed Forces Philippines. I don't think it would be appropriate to get into technical details of what we're providing. Hindi rin sinabi ni Ambassador Kim kung sino mula sa gobyerno ang nag-request ng tulong mula sa Amerika. Ayon sa ilang source sa AFP, real-time battlefield information ang ibinibigay ng mga Amerikano gamit ang kanilang mga makabagong teknolohiya. Si Pangulong Duterte hindi raw alam ang tungkol sa tulong na ibinibigay ng Amerika sa Marawi City. Ipinaubayan na raw niya ito sa Department of National Defense. Kung ano man daw ang mga nasabi niya noon kontra Amerika, ito raw ay personal niyang pananaw. May mga sundalo raw na maka-Amerika kaya hindi raw niya masisi. Almost all officers will go to America to study about militaristic things. Kaya meron yan silang rapport and I cannot deny that. I never approach any American to say that tumulong kayo. Paski wala man silang tulong, siguro meron man. Ako papasalamat lang rin ako, nandyan na rin, it could save lives. Paliwanag ni AFP Chief General Eduardo Año, ang pagtulong ng Amerika ay bahagi ng Mutual Defense Treaty. Ayon naman kay DFA Secretary Alan Peter Cayetano, pwedeng tumulong sa intel gathering ang US Forces sa ilalim ng Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement. Magagamit daw ng AFP ang kasanayan ng Amerika laban sa mga teroristang gumagamit ng mga sibilyan bilang human shield. Sa pananaw naman ng isang security analyst sa ilalim ng VFA, bawal lumahok ang mga Amerikanong sundalo sa aktwal na bakbakan. Dapat limitado lamang sa pagpuprovide ng intelligence information at technical assistance and advice on tactical, operational, and strategic level. Ang tulong na ito ng Amerika sa mga tropa na nakikipagbakbakan sa Marawi, inalmahan ng ilang grupo. Ayon sa grupong Gabriela, hindi dapat nakikialam ang bansang nagsisimula rin ng digmaan sa iba't ibang panig ng daigdig. Dapat lang silang palayasin sa bansa. Ipinunto naman ng Communist Party of the Philippines na paglabag sa soberanya ng Pilipinas ang pagbibigay pahintulot ng AFP sa Amerika para isagawa ang intelligence operations nito. Dagdag pa ng CPP, lumalabas daw na tila hindi raw seryoso si Pangulong Rodrigo Duterte sa ipinaglalaban niyang independent foreign policy. Tanong naman ng Bayan Muna, alam na ba ng Amerika na may ISIS sa bansa at hinayaan lang ito para kainin ng Pangulo ang kanyang mga pahayag na kontra Amerika? Pabor naman si Senador Antonio Trillanes sa naging tulong ng Amerika sa mga tropa sa Marawi. Sa ibibigay na intel ng Amerika, mas magiging epektibo raw ang operasyon ng mga sundalo at makakatulong para mabawasan ang masasawi sa bakbakan. Wala pang komento ang Malacanang sa mga pahayag na ito. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo na sarado ang kanyang mga pinto para sa anumang posibilidad na makipag-usap ang teroristang grupong Maute. Lalo't ngayong marami ng sundalo ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan. No, I'll tell you now, patayin na ninyo lahat ng hawak ninyo, hindi ako magkikipag-usap sa inyo. I will not spare your life. My orders really is just to kill you. Rafi Tima, GMA News.